Magandang araw po mga katropa. Ito po ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, nagbabalik po, ang may pinakamahinang boses sa YouTube world. Nagpapasalamat po ako sa aking jowa, dahil sa kanyang pag-take over sa ating channel, habang ako po ay wala. Salamat sa'yo, Honey Bunch. Walang anuman po, Sweetie Pie, basta ikaw, andito lang lagi ako, para sa'yo. I love you, Sweetie Pie. I love you too, Honey Bunch. Wow. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Bueno, balik tayo sa topic. Magugulat kayo sa mga bagong revelasyon ni Epifanio Labrador ngayon. Talaga namang nakagigimbal sa lahat. Hindi ko na po kahahabaan ang aking sasabihin, panoorin na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Talo pa po yung mga gangster, no? Tapos ang lakas nilang magsabi, iglesia sila ni Kristo, yung pala iglesia ng Diablo. Makikita nyo naman makikita nyo sa kanilang mga galawan, sa kanilang pananalita. So sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko munang isingit. Kasi may nagtatanong po sa akin, marami nagtatanong, at marami din nang babatikos na sabi niya, kaya daw tinitira ko ang INC dahil sa utos daw ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng mga politiko para batikusin, sirain, talagang anuhin ng iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung maaalala po ninyo, bago po itong nangyari na kung saan talagang kumbaga nag-wild ang iglesia ni Manalo. Hindi po iglesia ni Kristo kasi hindi po marunong mag-wild, hindi marunong magbanta, hindi marunong manakot, hindi marunong kung ano man, no? Yun po ang tunay na iglesia po kasi ni Kristo. Ang tinuturo po ng mga alagad ng Diyos diyan, no? Pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. Kung babasahin niyo yung Bible, taliwas po doon sa ginagawa nila ngayon. Taliwas na taliwas po talaga mga minamahal kong mga kababayan. Malayo sa nakasulat sa Biblia, no? Malayo sa nakasulat sa Biblia. So, para po sa akin mga minamahal kong mga kababayan, kung maalala ninyo, dati na natin tinira to Kaya lang, pinagbigyan ko yung aking kamag-anak, pinagbigyan ko yung aking yung kahilingan ng mga mahalagang tao sa buhay natin, na tigilan na yung pagbirada sa iglesia ni Manalo. Pero dahil nga sa hindi sila tumitigil sa kanilang kawalangyaan, kagaguhan, kung saan ginagamit nila yung kanilang membro para po sa kanilang sariling kapakanan, hindi po natin papayagan yan, no? So akala po kasi nila porket tinigil na natin, pag gumawa sila ng hindi maganda, tatahimik si Epifanio Labrador. Doon sila nagkamali. No, akala siguro nila napakalakas na talaga nila. Akala nila talagang sila na yung kinakatakutan, sila na yung pinaka makapangyarihan sa buong bansa. Kaya eto, alang-alang po sa taong bayan, alang-alang po sa katotohanan, alang-alang po sa karapatan ng ating mga kababayan, alang-alang po sa boses ng ating mga kababayan na hindi nila maisigaw. Tayo po ang nagsasalita para sa kanila. So nagsimula lang naman po ito doon po sa kanilang pakikialam, sa kanilang panluloko sa taong bayan na peace rally, national peace rally, na ang katotohanan national paninira rally lang pala ang gagawin nila. So magaling silang manira, magaling silang kumbaga manira ng ibang tao, pero pagka sila ay tinira, kung manggalaiti, mga minamahal kong mga kababayan, talaga masasabi mo talaga, parang mga asong ulol na gustong mangagat, parang mga lobo na gustong mangagat, gustong kumain ng karne. So mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin, hindi po tayo magpapasindak sa iglesia ni Manalo, no? Kasi iglesia ni Manalo lang yan. Mapatay man nila ako o hindi, okay lang, no? Paano man ang kanilang magagawa sa akin, okay lang din. Pero isa lang sisiguraduhin ko, lalaban po tayo ng parehas, lalaban tayo sa bayan kung kinakailangan. At yan ay araw-araw po nating pinaghahandaan.
No? So kaya nga yung mga kaibigan natin, mga kasama natin, tayo nagpapaturo para kahit nga sa mga bagay-bagay na at least 'di ba? Bago man nila tayo makuha, bago nila tayo sisiguraduhin ko naman na mas maraming matutumba sa kanila at maraming tuwid ang paa. No? Maraming iuuwi sa kanila na tuwid ang paa. Kaya nga sabi ko nga dati naman akong nangingisda. So sanay tayong gumawa ng dilamita nung pang dagat para sa mga isda. Sa amin 'yan sa basta sa amin sa probinsya namin ang tawag diyan dilamita. Ang tawag diyan. So sabi ko nga pag nagkamali-mali sila ng sa akin ewan ko na lang ewan ko na lang, siguraduhin mo lang na kapag ikaw napag tumahol yung mga aso ko siguraduhin mo lang na hindi ka aatras dahil sisiguraduhin ko di ba? So ganun pa man sabi ko nga maliban na lang kung makikipag-usap sila sa akin ng matino, makikipag-usap sila sa akin ng maayos, kakausapin natin sila ng maayos. Pero kung patuloy kayo nagbabanta sa akin, mas lalong, alam nyo, ang aso, ang isang Pilipino kapag nasusugatan yan, lalong tumatapang yan. Akala siguro na iglesia ni Manalo, porket marami sila, milyon-milyon sila, tatakutin nila yung isang tao lang. 'Di ba? Akala siguro nila talagang matatapang na sila. Akala siguro nila talagang kung sino na sila. 'Di ba? So, ganun pa man, isa lang din po masasabi ko, walang kinalaman ang ating Pangulo dito. Walang kinalaman ang sino mang mga politiko. Ito'y sariling akin. Bilang isang commentator, bilang isang Pilipinong na handang magsalita para sa mga Pilipino, ako hindi nagsasalita. No? Dahil po sa tayo ay nagmamasid, tayo ay nagmamatsyag, tayo ay nagmamalasakit sa ating bansa. No? So nakita natin nagginagamit ang reliyon ng Iglesia ni Manalo, yung kanyang mga membro para lamang sirain yung mga congressman natin doon sa Senado, kaya tayo nag-react. Kaya kung minura ko man yung pamunuan ng Iglesia ni Manalo, kulang pa yon kung tutuusin. Kulang pa yon. Hindi pa sapat yon. Kung akong tatanungin, hindi pa sapat yon. 'Di ba? Tapos tatakutin nila ako ngayon. Papahuli daw ako, papakulong daw ako, didemanda daw ako, ililibot daw ako sa buong Pilipinas. Gawin ninyo. Kung yan ay kasasaya ninyo. 'Di ba? May impluwensya kayo mayayaman kayo 'Di ba? Pero ito lang ang masasabi ko. Magaling lang sila kapag mahirap ang nagsasalita. Pero kapag mayaman, may impluwensya katulad ni Digongyo, ni Sara at ng iba pa, hindi nila kaya. Atras yung buntot ng mga demonyong membro ng Iglesia ni Manalo. 'Di ba? Hindi po Iglesia ni Cristo tinitira ko dito. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, mapagpatawad, mapagmahal, at hindi po 'yan nagbabanta. At hindi po ginagamit ang impluwensya. O ngayon, dumako na po tayo sa pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon. Nung isang araw, habang ako po ay nanunood ng yung mga nasa YouTube, Facebook, habang ako ay nag-i-scroll, meron akong nakita at nabasa. No? Nung nabasa ko yun at napanood ko, pumasok sa isip ko, sabi ko, kaya pala magkasundo ang KOGC at ang INC dahil pareho pala ang estilo nito. Pareho pala itong sindikato. 'Di ba? Pareho palang sindikato to. At pareho din ang ginawa ng leader, yung pinakapuno 'Di ba? Yung pinakapuno ng KOGC si Kibuloy. Anong ginawa ni Kibuloy? Nanggahasa. 'Di ba? Nanggahasa ng mga kababaihan. Kaya nga, ayun, nandoon siya ngayon sa kulungan. 'Di ba? Dahil hinayaan ng Diyos na managot na siya dahil matagal na panahon na siyang namayagpag sa kanyang kasamaan, sa kanyang kahayupan, sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang kademonyohan. Ngayon, ano ba ibig sabihin ko?
meron po akong napanood na ito pa lang si Felix Manalo ay rapist pala to. Diba? Talaga naman. No? Rapist pala. At kung hindi ako nagkakamali, isang babae ang ni-rape nito. Maliban pa dun sa iba. May isa siyang babae na ni-rape na membro niya na nung nagreklamo, itiniwalag. Nung dinimanda, itiniwalag. Kung di ako nagkakamali, yung pangalan ng babaeng ito, kung di ako nagkakamali mga minamahal ko yung apelyido nito para kung di ako nagkakamali, Trillanes eh. Ewan ko lang kung kamag-anak ito ni Senador Trillanes. Siya po si Rosita Trillanes. Diba? Nung ni-rape niya nito ni Felix Manalo, tiniwalag. Para lang sabihin na kaya siya kinasuhan, kaya siya inanuhan ng rape dahil tiniwalag. Yun ang ginagawa nilang excuse, mga minamahal kong mga kababayan. Yun ang ginagawa nilang excuse, yung ano na yun. Diba? So, kung di rin ako nagkakamali, may nauna na pala sa akin na na-expose ito. Si Father Richmond. Kung di ako nagkakamali. Na kaya pinatay ng Iglesia ni Manalo itong pari na to. Dahil itong pari na to ang naglantad. Tandaan niyo, pinapatay ng Iglesia ni Manalo o nito ni Eduardo Manalo yung paring ito na si Father Richmond dahil isiniwalat niya yung panggagahasa ng pinaka-founder ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, panoorin po natin. No, ito po yung video eh. Ewan ko napanood na ninyo to, pero ako pinanood ko kasi ito eh. No? Ito't panoorin muna po natin mga minamahal ko mga kababayan. Father, gusto ko lang pong malinawan. Ano po ba yung kaso ng rape ni Felix Manalo? At bakit po siya ang kinasuhan ng rape? Hindi siya nakulong. Pakipaliwanag po. Actually po, sandali lang po Sandali lang po. Iglesia ni Google. Hindi, kilala ko yung nagtanong. Kapanalig yan eh. Ito po, ang nagkaso po ng rape kay Felix Manalo ay si Rosita Trillanes. Pero alam niyo po, ano yung kaso na yon? Iglesia ni Google, Rosita Trillanes, Felix Manalo rape, gano'n. I-type nyo mamaya, no? Hindi ko na, Ang nagkaso po niyan, si Rosita Trillanes ay kanyang miyembro. At sabi po, ni-rape siya, nakarating po sa husgado, at sinabi po ng huwes na si Felix Manalo ang pinaka may mababang moralidad sa bansa noong panahon na yun. Pinakamababa ang moralidad ni Felix Manalo nung panahon na yon. Bakit di siya nakulong? Bakit di siya nakulong? Showbiz na yan. Hindi po, totoo po yun. Di siya nakulong. Pero sinabihan siya ng judge, pinakamababang moral, immoral, si Felix Manalo. Ngayon po, yung tanong na bakit di siya nakulong, yung pong mga anak nyo, may Google, tingnan nyo lang po sa Google kung ba't di siya nakulong. At makikita nyo dahilan. Dahil masyado silang malakas at may sindikato na sila noon nung panahon pa lang na yun. Kaya nakalagay doon, meron siyang article, Felix Manalo, an angel or a sex maniac? So yun mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, na-topic na po natin ito nung mga nakarang taon pa.
Kaya ko lang po binabalik sa inyo, idudugtong ko lang po ito. Kasi hindi ko na topic noon eh. Kung ano talaga, basta ang alam ko lang, dahil natalo yung Iglesia ni Manalo sa debate dito kay Father Richmond, kaya pinapatay nila si Father Richmond. Na may mas malalim pa pala na dahilan. Kaya pala nila pinapatay si Father Richmond dahil nga doon sa inilahad niya na itong si Felix Manalo na pinaka-founder pala ng Iglesia ni Manalo ay mababa ang moralidad. Siya na yung pinaka-mababang moralidad, may moralidad sa mga religious leader. 'Di ba? Siya na yung may mababang kumbaga walang kwentang ministro. Tapos sasabihin na anghel pa. Yung pala demonyo. 'Di ba? So, nung napanood ko po ito, mga minamahal ko mga kababayan, doon ko na-realize, sabi ko, parang si Kibuloy at si Felix Manalo, iisa ang estilo. Iisa yung kanilang galawan at iisa yung kanilang, kumbaga, utak, pati puso, pati isip. Puro mga manyakis. Ang ginagamit pa nilang rason noon, mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, yung pag-aasawa ni Solomon. Tama ba na gamitin nilang rason yun para lamang ikonsidera, para lamang sila makaligtas sa batas, mga minamahal kong mga kababayan, na kung saan kung si Solomon nga nag-asawa, hindi naman sila mga hari. So siguro kaya ginawa nila yon, siguro feeling nila hari sila, kasi hindi nila gagawin yun kung hindi sila nagpipiling hari, di ba? Tapos sasabihin nila, maganda daw dyan sa Iglesia ni Manalo. Anong maganda dyan sa Iglesia ni Manalo? Ito ang mas malupit. Meron silang pamamaraan. Kapag ang mayaman pala sa Iglesia ni Cristo nagkasala, pag ma-impluwensya yung membro nila at nagkasala, pagtatakpan ng ministro nila yan. Bakit? Sayang kasi yung tithes and offering. Sayang yung tithes, sayang yung ikapo. Pero pag mahirap yung membro nila at nagkasala, tinitiwalag nila kasi konti lang naman yung naibibigay niya, konti lang naman yung naibabahagi sa Iglesia ni Manalo. 'Di ba? Ang ganda. 'Di ba? Ang ganda. Ang gandang tignan ng church nila, ang gandang tignan ng gusali nila, ang gandang tignan ng mga suot nila, pati ng mga ministro nila, pero mga demonyo pala. 'Di ba? So alam ko magagalit sila lalo sa akin dito. Kaya po ako nagsasalita. Tulad doon ay pinangako ko, uunti-untiin po natin. Uunti-untiin natin na ilalahad dito. Naintindihan ko na rin ngayon kung bakit takot na takot talaga ang ibang mga ministro, ibang mga pastor, ibang mga organisasyon na magsalita tungkol sa Iglesia ni Manalo. Dahil noon pa man, noong panahon pa lang ni Felix Manalo, meron na palang sindikatong nabuo. Meron na isang sindikatong nabuo na kung saan pumuprotekta sa Iglesia ni Manalo. Halimbawa, judge, attorney, politiko, pulis, at iba pa. Pag ikaw ay membro sa Iglesia ni Manalo at meron kang kapangyarihan, maisasama kanila sa kanilang sindikato. Halimbawa, membro ka ng Iglesia ni Manalo, judge ka, automatic may buwanan kang sweldo. Kahit wala kang ginagawa, may buwanan kang matatanggap sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Para kung sakaling magkaroon ng kabulyalyaso, magkaroon ng mga problema, automatic na, alam mo na gagawin mo kasi meron kang natatanggap kada buwan. Kaya nga, ang ginagawa ngayon ng Iglesia ni Manalo, halimbawa, mayor, tinulungan nila yung mayor para manalo. Ngayon, ang ire-request ng Iglesia ni Manalo, kinakailangan ang maging city director o yung mga mamumuno sa mga lugar na yan, kinakailangan membro nila. Para nang sa ganon, isa man sa kanilang mga membro ang magkaroon ng problema ay protektado. Kasi kaanib ng Iglesia ni Manalo yung nasa mataas na posisyon. Yun yung sinasabi ko sa inyong sindikato na noon pa man ay umiiral na. Bagamat napatunayan na si Eduardo Manalo ay si Felix Manalo ay nang rape, pero ito po ay hindi nakulong. Bakit? Noon pa man ay umiiral na yung sindikato ng reliyon na ito, na isang kulto.
So alam ko magagalit sila ng husto sa akin, pero pasensya na, nagsasabi lang tayo ng totoo. Kaya nga sabi ko, bago nyo kumbinsihin, bago nyo sabihin na naninira lang si Epifanio Labrador, kumbinsihin nyo muna yung mga pastor. Kumbinsihin nyo muna yung ibang reliyon na mali ang sinasabi ko, na kulto ang reliyon ninyo. Kapag lahat ng mga pastor sa buong Pilipinas napasang-ayon ninyo na hindi kayo kulto, titigil ko na mag-vlog dito. Pati yung mga kaparian, pag sumang-ayon yung mga pari sa inyo at sinabi nilang hindi kulto ang Iglesia ni Manalo, titigil na ako. Pero alam niyo ba mga kababayan, mas lalong maraming humahanga, mas lalong maraming sumusuporta sa inyong lingkod sapagkat alam ng lahat na totoo at pawang katotohanan lamang ang sinasabi ko. So, pasensya na kayo kung ilalahad ko dito kasi sabi ko nga magaling lang kayong manira, magaling lang kayong magsalita, pero ang hindi alam ng lahat, kung meron man dapat makulong dito, kayo yun. Dahil ang Iglesia ni Manalo ay likas na mamamatay tao. No? Tingnan nyo ang nangyari kay Father Richmond. Hindi po nabigyan yun ng hustisya. Bakit? Balita ko po, ginamitan ng impluensya ng Iglesia ni Manalo. Pera-pera ang kanilang pinagalaw. Bagamat may ebidensya na magpapatunay na talagang Iglesia ni Manalo ang nagpapatay, naging tahimik po ang lahat. Bakit? Balita ko, halos lahat ng namumuno at nilapitan ng mga pamilya ng pari na yon ay kakampi at bayaran ng Iglesia ni Manalo.